Magandang araw po sa bawat isang nanonood. Ako po si Pastor Fabio Obilio ng Faith Baptist Church, General Santos City, Mindanao, Philippines. Nais ko pong mag-share sa inyo na salita ng Panginoon patungkol sa pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pong mga tao na nawawala na ng pag-asa. At alam niyo po bakit wala silang pag-asa? Kasi po wala po silang personal na relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang lahat po ng mga tao, lahat po tayo, ayon sa nasusulat sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. At dahil sa kasalanan, tayo po ay nawalay sa Panginoon at wala po tayong relasyon sa Kanya. At dahil sa kasalanan po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ang katotohanan na ang tao pag namatay ay pupunta ng impyerno. Dahil wala po silang relasyon at wala silang pag-asa sa Panginoong Hesus. Sabi ng Bible sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Unang kamatayan po ay pisikal na kamatayan at pangalawa, espiritual na kamatayan. Ang sabi po ng Bible, ang lahat ng makasalanan ay paparusahan doon sa impyerno. Sa Revelations 21:8, Pahayag 21:8. Salamat po dahil ang Panginoon ay mahal po tayo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus upang magkaroon po tayo ng pag-asa. Kaya sabi po ng John 3:16, Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-asa po natin ay walang iba kundi si Hesukristo. Ang Efeso 2:12 hanggang 13, sabi ng Bible, sabi ng Biblia, na ang mga tao ay hiwalay kay Kristo, yung mga taong walang Kristo, hiwalay kay Kristo, ay walang Diyos at walang pag-asa, walang hope. Pero sabi ng Bible sa Efeso 2:13, dahil ikaw ay kay Kristo na, ikaw na dating malayo ay napalapit sa magitan ng dugo ni Kristo. So, ang pag-asa po ay kung tayo ay maging kaisa na ni Kristo. Kung ikaw ay pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ na iyong Panginoon tagapagligtas at sampalatayan mo siya na iyong Panginoon tagapagligtas, ang sabi ng Bible, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka na ng pag-asa. Kasi ang Bible, tahasang sinasabi ng Bible sa Efeso 2:12, ng taong mga hiwalay kay Kristo ay walang Diyos sa sanlibutan at walang pag-asa. Ibig sabihin, hiwalay tayo kay Kristo dahil makasalanan tayo at wala tayong pag-asa. Pero sabi ng Bible sa Efeso 2:13, dahil tayo ay napalapit na sa magitan ng kanyang dugo. Tayo na dating malayo, walang pag-asa, walang Diyos. At dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay napalapit na at mayroon na tayong pag-asa at mayroon na tayong Diyos. Kaya kaibigan, sa mga nanood ngayon, nais lang ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa ating makasalanan, at sampalatayanan tanggapin si Hesukristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sampalatayanan mo siya. Sabi nga ng Bible sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak. Kasi walang pag-asa kaya mapapahamak sa impyerno. Ngunit, hindi mapapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo na ating Panginoon. Ngayong araw na ito, kaibigan, kung nanonood ka man, naghahanap ka ng pag-asa, naghahanap ka ng tamang relasyon. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians 6:2, sa panahong ipinahintulot, pinakinggan kita, nakikinig ang Diyos. At sa araw ng pagliligtas, tinutulungan kita. Narito ngayon ang panahong katanggap-tanggap, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. 2 Peter 3:9, ayaw ng Diyos sa tao ay mapahamak, bagkus nais ng Diyos ang tayo humantong sa pagsisisi. Ito na yung panahon para tanggapin yung pag-asa na yan. Ito na yung panahon na tanggapin ang Panginoon na ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ni Kristo. Ito yung panahon, kaibigan. Ito yung panahon para magkaroon ka ng pag-asa. Kailangan mo sampalatayanan at tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.